Are you starting a garden? So don't make these common mistakes. One common mistake when starting a food garden or a farm is yung skipping yung mulching. So what is mulching? Ito yung pagtakip dun sa soil para ma-preserve mo yung moisture, para walang soil erosion, or para i-prevent yung mga seeds na tumubo. So if you are growing your food garden sa bahay, enough na yung mulching na by yung mga leaves ninyo or yung mga grass clippings, yun yung pantakip ninyo around the plant. Para at least di na tumubo yung weeds doon, tapos ma-maintain yung moisture. But in big farms, gumagamit tayo ng mga plastic mulch. Ito yung pag-cover ng soil with a very thin plastic film. Ang goal natin doon is para hindi dumami yung damo. Tsaka kapag mainit, yung moisture hindi ganong mabilis matuyo yung lupa. Kapag hinayaan natin tumubo yung mga damo between plants, tapos na-overpower nila yung mga plants, naku, danger po yan. Mabilis mamatay yung mga halaman, naaagawan sila ng sustansya, weeds will be a home for pest, which magdadala na naman ng mga disease. Kaya dapat naiiwasan ng mga ganong bagay. So do not skip mulching. It will be of great help pagdating sa farm dahil less trabaho, mas madalang ka magdilig, tsaka mas naiiwasan mo rin yung soil erosion. One common mistake pagdating sa sunlight is yung proper shading. Dito, pinwesto ko dito dahil ito yung location ng greenhouse namin na maraming mga saging sa likod. And dito yung sunset. So yung mga tanim dito sa area na to, hindi na sila gaanong nasisinagan ng araw pagdating ng alas 4. So if that's the case, okay lang kasi alas 8 pa lang hanggang alas 4 naaarawan. But if you put your vegetables doon sa garahe o kaya doon sa area ng bahay ninyo na hindi talaga siya naaarawan, hindi po talaga siya lalaki. So it's very important for plants to get enough sunlight. Kasi pag walang sunlight, wala siyang photosynthesis. Doon yung way ng pagkain ng halaman, nakakapagluto siya ng kanyang pagkain through photosynthesis. So huwag kayong matakot na naaarawan po ang inyong mga tanim, lalo na pag ito yung mga gulay at mga herbs, they love sunlight. Huwag nyo po silang itago doon sa shade dahil lalo silang mamamatay kapag hindi sila naaarawan. One common mistake ng mga nagtatanim, kala nila kapag tinanim mo yung halaman sa lupa, tapos diniligan mo, naarawan mo, that's it. But it's very important that we feed the soil with nutrients. Kaya ang common mistake dyan is the poor quality of soil. Kaya dito sa amin, sa Fresh Herb, sa farm yields, we always encourage people na i-feed nila yung kanilang lupa with nutrients. So ito yung ginagamit namin, yung vermicast. Ang vermicast, ito yung pupo ng mga worms. Ito yung mga kinukulture namin. Very high concentration sa microorganisms, sa nutrients. Kapag hinalo mo yan sa lupa, talagang gumaganda yung mga tanim ninyo. So feed your soil with nutrients. Sa mga farms naman, sa mga malalawak na lugar, one way for you to feed the soil is adding a lot of animal manure. Mga ruminants, baka, kabayo, kalabaw, tupa, kambing. By adding that manure, gumaganda yung quality ng soil, nagiging buhaghag, nagkakaroon ng moisture retention, tapos dumadami din yung mga microorganisms sa lupa. So kung meron kayong mga hayop sa mga farm, huwag nyo itapon yung manure na yun, ihalo nyo yan sa lupa para gumanda yung soil. So ang lagi kong kasabihan is, you feed the soil, then the soil will feed the plant. Overwatering. Kapag nagdidilig tayo, hindi dapat yung nilulunod natin yung halaman sa tubig. Especially merong mga crops na maselan sa overwatering. So one example of plant na maselan sa overwatering is yung rosemary. Kapag todo-todo yung pagdidilig natin dito, talagang nalulunod siya, most likely namamatay, nagbabrown yung kanyang leaves, tapos doon nagsastart yung mga fungal infection. One solution for overwatering, to make sure yung soil na ginagamit ninyo, maganda yung kanyang drainage, buhaghag yung lupa, para kapag diniligan mo yan, mag-exit din agad yung tubig. So that's one solution when you water your plants regularly. Kung merong overwatering, meron naman yung kulang sa dilig. Well, for example, itong halaman na to, no, meron kayong paso. Kapag diniligan mo yan,
at naging dark na yung sa taas, yung upper surface, akala mo okay na yung pagkadilig niya, basa na siya. Pero you have to remember, no, yung roots ng isang halaman, nandito kasi yan sa ilalim. Kaya dito sa halaman na to, for example, makikita ninyo. So, brown yung dito sa taas, pero dito pa-light na siya. Pero umabot naman yung tubig niya dito sa baba. So, yun yung lagi yung bantayan kapag nagdidilig kayo ng halaman. Hindi porket basa yung taas, okay na siya. Importante, basa yung sa ilalim because andoon yung mga roots. So, pwede nyo gawin bottom feeding. Kapag maliliit yung mga paso ninyo, pwede nyo isawsaw yan sa tubig para yung moisture, yung basa, talagang dito siya nagko-concentrate. Siguradong nadiligan ng maayos yung halaman mo nun. Pagdating sa planting distance, one common mistake is planting too closely. So, pakita ko sa inyo yung mga seedlings namin ng mga kamatis. Ano magiging effect kapag magkakadikit sila? Tingnan nyo itong mga cherry tomatoes namin. Magkakadikit ang mga yan. Binibenta kasi namin talaga yan, mga ganyang size lang. Pero kapag tumaas na sila, tingnan nyo mangyayari. Leggy sila. Yung mahaba yung kanyang katawan, tapos yung mga dahon niya na nasa taas. The goal dapat sa mga kamatis is dapat dito pa lang sa baba, meron na siyang mga sanga-sanga. So, yan ang mahirap kapag dikit-dikit yung mga halaman ninyo. Tatangkad sila tapos hindi ganun karami yung bunga na ibibigay niya sa inyo. Kaya kung magtatanim kayo ng gulay, i-search nyo muna kung ano yung proper planting distance. For example, pag nagtatanim kami ng kamatis, 18 inches ang pagitan ng yung mga yan. Para kapag nagbabranch out sila, meron silang space. Hindi laging yung growth nila is pa-vertical. Kailangan din nila ng space horizontally. Or for example, magtatanim ka ng talong. Ang talong, kailangan marami siyang mga sanga. Ngayon, kapag magkakadikit yung mga talong, ang growth niya pataas lang. So kapag nagbulaklak yan, isang sanga, konti lang yung flowers. Versus dun sa marami siyang sanga, marami siyang bungang ibibigay. So be cautious with your planting distance because every crop, magkakaiba yan ng planting distance. So these are just some of the common mistakes na meron when starting a food garden or a farm. Now, sa inyo, ano yung mga common mistakes na na-experience nyo na? Comment that below para malaman ko and I can make a video about it para mas ma-educate tayong lahat para maiwasan na natin ang mga common mistakes na to. Happy planting!